Magandang umaga po sa bawat isa. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa paglapit natin sa Panginoon ngayong umaga. Kaya bilang paghahanda, mangyari pong panatilihin na po natin ang katahimikan at sa mga phone po natin, paki-turn off or silent mode para hindi po makaabala habang tayo po ay sumasamba. Sa lahat po ng member ng ating community, mangyaring dito po tayo sa bandang unahan, umupo para yung mga bisitang darating ay doon po sila sa likod. Okay po. Bilang paghahanda po sa ating pagsamba sa Panginoon ngayong umaga, tayo po ay sama-samang umawit ng isang himno. Awitin po natin ang World Mission Hymn. Oh, when I think of all the many millions who do not know the sound of thy sweet name, who do not know the miracle of Calvary, who cannot yet thy great salvation claim. Then Christ my soul, oh teach me Lord to pray, until they know how great thou art. Then Christ my soul, oh teach me Lord to pray, until they know how great thou art. And when they know that Jesus died to save them, and when they know the grace which He imparts, when Jesus shines His love divine within them, when He transforms their sinful darkened hearts, then shall they sing, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then shall they sing, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. What joy to be part of this proclamation, to send the news. He knows, He loves, He cares. Lord, may I dance in humble dedication, there intercede for lost men in my prayers. And Christ my heart, oh teach me Lord to care, until they know how great Thou art. In Christ my heart, oh teach me Lord to care, until they know how great Thou art. In Christ my heart, oh teach me Lord to care,
me, Lord, to care, until they know how great Thou art, until they know how great Thou art. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning po. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Ngayon po'y huling linggo na ng November at huling araw ng November. Bukas po ay alam na natin, December 1. Ano po? Ang tulin talaga ng araw. Ngunit kagalakan po natin ngayong umaga bilang araw ng ating pong Panginoon. Alam ko po, ang bawat araw ay ating pinaghahandaan sa iba't ibang bagay. Ang araw mula Lunes, doon sa mga nagtatrabaho, ready, agang gumising, nakahandaan lahat, maging doon sa mga estudyante, excited. Pero ang araw po ng pagsamba ay higit na dapat natin pinaghahandaan. Yung isang linggong preparasyon ay magagawa po natin ito at patuloy nating ninanais na yung bawat araw sa ating buhay, kakakitaan tayo ng excitement sa araw po ng pagsamba. At alam natin na ito yung nagbibigay sa atin ng kagalakan, makita ang bawat isa sa atin, lalo't higit, ito naman po yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon, upang siya'y sambahin at luwalhatiin sa bawat sandali ng ating pong mga buhay. Kaya patuloy po tayo nagagalak, patuloy nating ninanais na sa pamagitan ng sama-samang pagsamba, tayo po ay patuloy na mapalakas. Alam po natin, hindi po madali ang mga pinagdaanan nitong mga nakaraang buong isang linggo. May iba't iba tayong mga suliranin, may mga iba't ibang pinagdaanan, ngunit sa kabila ng lahat, ang kagalakan ay hindi nawawala sa atin dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ito. At kagalakan ngayong umaga sa isang layunin na ang Diyos ay itaas, luwalhatiin sa atin pong kalagitnaan. Kaya patuloy po nating ihahanda ang ating mga sarili sa atin pong sama-samang pagsambas, pamagitan ng mga awitin, maging sa salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ngayong umaga. At kagalakan po natin na sa umagang ito, tunay nga po na ang Diyos ay patuloy na maluwalhati. Kagalakan din natin na sa umagang ito, ating kilanlin ang ating pong mga kapatid na nagdaos at nagdaraos ng kaarawan ngayong araw. Noong 27 po, ang ate Marites Dalisay. 29, Jethro Russell de Chavez. At ngayong araw po, 29, Kuya Rudy, 30, sorry. Ako nagsabi kanina. 30 at 29, Kuya Rudy Gonzales. Kaya, yun po, marami po salamat at patuloy nating ihanda ating sarili. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Si Kristo lamang po ang ating tunay na sandigan at maasahan. Siya ang ating pag-asa at siya ang ating muog na matibay. Kaya nararapat lamang po na atin siyang sambahin sa umaga na ito. Tayo po ay patuloy na umawit. Ay lubos na nakasali kay Jesus at ang dugo niyang dumanak sa aking salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kahit danasin ko'y hirap, biyaya niya'y laging sapat. Pag dumagsa ang pagsubok, ang tatawag ay si Jesus.
Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y nalulumbay, siya ang aking kaaliwan. At pag ako'y nanlulumo, pangako niya'y pag-asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Tayong po lahat ay tumayo. At tumpet ay hinipan na, at pagdating niya ang badya, tayo nawa'y masumpungang kabanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw ang hangad. Para akong tupang, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo Ikaw ang aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Atin pong sabay-sabay na bigkasin ang samba. Ready and sa iyo, O kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak. Ayang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pasalamat at pagsamba. Tunay po, Panginoon, aming kinikilala na ang lahat ng mga pagpapala, ang lahat po, Panginoon, ng mga provisions namin natanggap sa buong nagdaang linggo ay mula lamang sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan, karunungan na iyong kaloob upang aming magampanan ang bawat tungkulin, Panginoon, na naiatang po sa amin. Ngayong umaga, Ama, iisa po ang aming layunin. Ang ikaw po ay mapupurihan, masamba sa espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, tanggapin mo ang mga handog ng lahat ng aspeto ng gawain ito, maging mas mabangong samuyo para sa iyo, Panginoon, ang gawain ito. Dalangin po namin ang kapatawaran sa mga kasalanan namin po nagawa, hayag man o hindi, Panginoon. Pakalinis niyo po kami at patuloy na turuan sangayon sa iyong mga salita na meron pong pagsunod at pagpapakumbaba. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Atin pong patuloy na itaas ang ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos.
hatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Minsan pa, awitin po natin. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Tunay na siya lamang ang maitaas sa ating kalagitnaan. Wala nang iba. Tanging siya ang makapangyarihan. Sa kanya ang pagpupugay. O Diyos na makapangyarihan, sa'yo kami nagpupugay. Ang aming puso, Maging buong buhay, sa'yo Diyos aming inaalay. Tinataas ka namin, Jesus aming awitin, aming Panginoon, Harit manunubos. Sinasamba ka namin, Diyos na mahabagin, aming isisigaw, ikaw ang aming Diyos. Minsan pa, awitin po natin. Diyos na makapangyarihan, sa'yo kami nagpupugay. Ang aming puso, maging buong buhay, sa'yo, O Diyos, aming inaalay. Tinataas ka namin, Jesus aming awitin, aming Panginoon, Harit manunubos. Sinasamba ka namin, Diyos na mahabagin, aming isisigaw, ikaw ang aming Diyos. Sa mga bundok
at sa ibayong dagat. Pag-ibig mo'y ihahayag, ang ngalan mong walang katulad, iwawagayway sa mga bansa. Tinagtaas ka namin, Jesus, sa aming awitin. Aming Panginoon, hari't manunubos. Sinasamba ka namin, Diyos na maabagin, aming isisigaw, ikaw ang aming Diyos. Aming isisigaw, ikaw ang aming Diyos. Sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Bilang paghahanda po sa ating pagkakaloob, sabay-sabay po nating basahin ang Ako'y Isang Katiwala. Ako'y isang katiwala, ready, begin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitaham dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahamdog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po ay dadako sa pagkakaloob, kaya habang iniipon po ang ating mga offering, tayo po muli ay umawit. Panginoon, ako ay akayin mo. Espiritu, ako ay lukuban mo. Isugo mo ako kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay tutugon ako. sa kahirapan hanggang kamatayan man. Ihahayag sa ano kailan pa man.
kailan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay tutugon ako. Jesus ay tutugon ako. Inaanyahan po ang kapulungan na magsitayo at sabay-sabay nating awitin ang awit ng salamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit kay saging to. Tunay po, Panginoon, na higit pa po sa ginto ang mga pagpapalang natanggap namin na nagbumula po sa inyo. Salamat po sa mga kaloob na ito na magagamit po namin sa pagpapatuloy ng gawain dito po sa aming iglesia. At dalangin din po namin yung aming mga kapatid na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na makibahagi sa pagkakaloob na ito. Patuloy niyo po silang gabayan upang makahanap po sila ng kanilang mga personal na pagkakakitaan. At inilalapit din namin po sa inyo, Panginoon, ang magkasalita po ngayong umaga. Dalangin po namin ang paggabay ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po sa bawat isa. Sa pagkakataon pong ito, samahan niyo po akong buksan. Makiisa po kayo sa akin sa pagbubukas ng inyong mga Biblia sa teksto na pag-aaralan ngayong umaga sa Mateo 28, talatang 18 hanggang 20. Inanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo, tanda ng paggalang natin sa salita ng Diyos. Ako na lamang po ang babasa sa salinang ang Biblia at sundan ninyo na lamang po sa inyong mga sipi. Mateo 28, talatang 18 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasama sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pinagpala po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Isang kagalakan po na ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita. Ang ating pong speaker ay hindi na po bago sa atin. Marami na ding beses natin siyang nakasama. Nung first batch ng ating graduation ay siya din po yung ating naging speaker. At ngayon kapiling natin siya upang sumaksi sa second batch ng gagraduates. At isa ata ako doon. Nung first batch din na magsagawa ng TTW ay siya din po ang nagturo noon. At muli nitong nakaraang Friday lamang, Friday and Saturday, pinaunlakan tayo na muli magsagawa ng TTW sa kanyang pangunguna. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa matagumpay na gawain na ito at congrats sa mga kapatid kong nagtapos. Kasama niya sa umagang ito ang kanyang may bahay na si Mrs. Cora Ventura. Welcome po. At si Ma'am Maria Leonora Usi, CCI Media and Communication, CCI Philippines. Welcome po.
Hindi ko na po patatagalin pa ang ating pong National Director ng CCI. Welcome po sa pulpitong ito, Pastor Henry Ventura. Buhay ang ating Panginoon. Amen. Isa pong importanteng bagay na maalala natin at tandaan na buhay ang Panginoon. Ang anuman pong ating ginagawa ay para sa Kanya. Kaya tayo nagpipray, kaya tayo sumasamba, no? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ay dahil buhay ang ating Panginoon. Noong pong nakapako siya sa krus, ay nandoon yung kanyang mga alagad. Yung iba nagtakbuhan na, yung iba nandoon at nasaksihan nila ang kanyang paghihirap at kamatayan. Ilang oras siya nakapako sa krus, pumapatak yung dugo, no? Wala siyang tulog, hindi siya kumain mula nung Last Supper. Pagkaraan nun, walang pagkain pero pinahirapan na siya. Hinagupit at lahat ng mga pagpapahirap ay ginawa sa kanya. At nakita ito ng kanyang mga alagad. Yung mga alagad niya, naalala nila ang kanyang mga itinuro, ang kanyang mga sinabi sa kanila. Nagturo siya tungkol sa buhay at kamatayan at langit at impyerno. Nagturo siya tungkol sa pamumuhay sa araw-araw. Kasama nila siya araw-araw, kasamang kumakain, kasamang naglalakad. Nasaksihan nila ang kanyang mga milagro, ang kanyang mga paglalakad sa tubig, at pagbuhay sa mga patay, pagpapagaling sa mga may sakit. At nakita nila na siya ang tagapagligtas, siya ang hari na magliligtas sa kanila. Ang akala nila sa bansang Israel. Pero sa araw na yon ay nakita nila nakapako sa krus at unti-unting tumatakas mula sa kanya ang kanyang buhay hanggang sa nakita nilang namatay siya. Nakaka-confuse, nakaka-discourage na makita ang iyong tagapanguna, ang iyong kaibigan, ang iyong Panginoon at teacher ay mamatay. Siya ang kanilang pinakapag-asa, pero nakita nilang namatay. Nakakatakot dahil maaaring mangyari din sa kanila yung ginawa sa kanilang pinuno. Nakaka-discourage, nakakatakot, at walang katiyakan ang kanilang kinabukasan. Nakaka-disappoint. Para silang isang kawan ng mga tupa na nawalan ng pastol. Hindi nila alam kung anong mangyayari, kung anong susunod. Bagamat sinabi na ni Jesus, nung kasama pa nila siya, kung ano yung mangyayari, hindi nila na-gets, hindi dumikit sa kanilang utak na siya mabubuhay na muli. Basta ang alam nila yung kanilang leader, yung Panginoon, yung nag-provide sa kanila ng lahat ng pag-asa, ay naroon at namatay sa krus. Dumating ang Sabado, wala pang nangyayari. Basta alam nila namatay na ang kanilang leader, ang Panginoon. At madaling araw ng Linggo, pumunta yung 3 babae para linisin yung bangkay, yung patay,
dahil iyon na yung katapusan ng kanyang buhay sa lupa. Hindi pa lumiliwanag ang araw. Nandun yung tatlong babae, tatlong Maria, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at saka si Salome, ay pumunta doon. At nandun yung dalawang lalaki na nagliliwanag, at sabi, huwag kayong matakot. Wala na dito ang Panginoon. Wala na siya sa libingan. Pumunta kayo doon sa Galilea at makikita ninyo siya. Nakaka-confuse. Ano ang nangyari? Ano nangyari doon sa bangkay? At nung sila ay nagmamadali, sabi na may takot, pero may kagalakan, magkahalo, punta sila doon sa mga alagad, doon sa 11 disciples, nagmamadali sila, at sinalubong sila ng Panginoon na buhay. At sinamba nila siya. Oh. Isipin ninyo yung kalagayan ng tatlong babae na nawalan ng leader, nawalan ng kanilang minamahal na tagapagturo, at pagkatapos ngayon ay merong balita na siya'y buhay. At makita mo sa iyong harapan, yung lalaki, buhay ang Panginoon. Yung takot na maaari kang usigin at patayin, katulad ng yung leader, ay napalitan ng galak at sila'y sumamba sa kanya. They worship Him. At ang sabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sabihin ninyo sa aking mga alagad na pumunta doon sa Galilea at matatagpuan nila ako doon. So pumunta si Jesus doon sa mga alagad, sa 11 disciples, at sumamba sila sa kanya. Okay, hindi na sinabing, huwag niyo akong sambahin, na tao lang ako. Dahil ang kanyang pagkabuhay na muli ay katunayan ng kanyang pagiging Diyos. Tinanggap niya ang kanilang pagsamba. Pero yung ilan, hindi lang si Tomas, ang sabi ng Biblia, ang ilan sa kanila ay nagduda, nag-alinlangan, kung talaga bang nabuhay ang Panginoon. Pumunta ang mga alagad doon sa Galilea, at sa verse 17, 28:17, nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, datapwat ang ilan ay nag-alinlangan. Okay, siyempre, saan ka ba naman nakakita ng namatay na nga nakita mo na pinahirapan at nagdusa at namatay. Nakita ng yung mga mata mismo at pagkatapos ay makita mong buhay. Siyempre may mga duda tayo, no? At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. All power has been given to me. Sa langit at sa lupa, lahat ng power, lahat ng kapangyarihan ay nakay Hesukristo ng araw na iyon. Meron siyang power, meron siyang authority sa langit, sa mga anghel, dito sa lupa, sa mga tao, sa mga nilalang, pati sa kamatayan, ay meron siyang kapamahalaan. Walang makakapigil sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin, sapagkat ang lahat ng authority ay hawak niya. Walang dapat na lumaban o mag-resist sa kanya, tao man o espiritu o anumang kapangyarihan, sapagkat nasa kanya
ang lahat ng kapangyarihan. Ang gusto niya ay sumunod sa kanya ang lahat ng tao. Kay lalaki, babae, matanda, bata, kahit na Hudyo, kahit na Griego, kahit na Romano, mga taga-Espanya, o mga taga-Iran, o Persian, noong panahon na yon, lahat ng tao sa buong sanlibutan ay dapat na magpasakop sa Kanya. Kaya ang sabi niya dito, dahil nasa akin ang lahat ng power, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Siya ang hari, siya ang Panginoon ng buong sanlibutan, kaya gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Siyempre yung iba, ayaw. Yung iba, walang pakialam. Nakita natin kahit sa panahon natin, kahit sabihin natin yung salita ng Diyos, merong hindi talaga maniniwala at hindi magpapasakop. Pero ang inutusan niya, hindi lang yung mga 11 disciples. Kung titingnan natin ang kwento ng iglesia sa Aklat ng Mga Gawa, hindi lang yung 11 ang kumilos, kundi ang lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Ang inuutusan niya na yumaon at gawing alagad ang lahat ng mga bansa ay lahat ng sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Kung lalaki ka o babae o kahit bata ka pa, teenager o matanda, retired na at uugod-ugod na, kailangang ikaw ay yumaon at gawing alagad yung kaya mong sabihan ng tungkol sa Panginoong Hesus. Hindi ito iniutos para sa iilan lamang, o yung willing lamang, o yung masipag lamang, hindi yung nakapag-aral lang, o yung merong pera, o yung maraming kakilala. Ang lahat ng mananampalataya ay dapat na yumaon at gawing alagad yung kanyang mga kakilala. Siyempre, hindi tayo ang nagko-convert ng tao. Hindi natin mababago ang puso ni numan. Pero meron tayong responsibility na sabihan kung sino man ang ating kakilala o kahit hindi kakilala. Yung lahat ng nakakasalamuha natin at nakakaharap natin ay kailangan makarinig ng tungkol sa Panginoong Jesucristo. Hindi intensyon ng Panginoon na pumili ng ilan-ilan na siyang magsasabi at yung iba ay tagapakinig lang. Meron tayong iba't ibang gifts. Merong gifted talaga sa pakikiharap at pakikisalamuha sa mga tao at pagpapaliwanag. Meron namang talagang mahiyain. Merong kaya lang talaga na tumulong at magsabi ng kung anong nangyari sa kanyang buhay. Hindi naman ine-expect ng Panginoon na ang lahat ay maging katulad ni Pablo o tulad ni Pedro. Pero ang lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon na merong makausap kahit isang tao o dalawa. Napakalaki ng gawain na ibinigay niya, gawing mga alagad ni Kristo, mga tagasunod ni Kristo, ang lahat ng mga bansa. Napakalaki. Kaya nga noong mga panahon na iyon, ay nagsimula sa araw ng Pentecostes, isang pista ng mga Hudyo,
nandun yung mga dayuhan, mga sa iba't ibang lugar. At narinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan mula kay Pedro. Ipinaliwanag nila ni Pedro na itong Jesus na inyong pinatay, siya yung Panginoon, siya yung tagapagligtas. Kailangan magsisi kayo ng kasalanan at lumapit sa Kanya. At doon ay nakarinig ng mabuting balita ang mga taga-ibang lugar. At sila yung mga sumampalataya, 3,000 na mga kaluluwa ang naligtas noong araw na yon. At bumalik sa kanilang mga bansa, kanilang mga lugar, upang ipahayag ang tungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoon, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang gawin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang ibig sabihin ninyo yung tungkol kay Hesukristo, bautismuhan sila bilang tanda ng kanilang pagpapasakop, pag-surrender sa Panginoong Hesus, magpapasakop na sa Kanya, at pagkatapos ay tuturuan na sumunod sa lahat ng Kanyang mga inuutos. Biro mo ninyo yung Kanyang claim, na yung Kanyang mga inuutos ay dapat na sundin ng lahat ng mga bansa. Kasi nga, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, nasa Kanya ang lahat ng authority. Kaya ang lahat ng mga bansa, kailangang magpasakop sa Kanya. Maging mga alagad niya, mga tagasunod niya, mga nag-aaral tungkol sa Kanya. At ang sabi niya, yung una, yung power niya, ay sinabi niya, nasa akin na lahat ng power. Pangalawa, yung kanyang plano sa kanyang mga tagasunod. Na yung mga tagasunod, hindi lang satisfied na sila ang tagasunod, kundi kailangan na gawing alagad ang ibang mga tao. At yung pangatlo, yung power, yung kanyang plano, at saka yung kanyang presensya. Ang sabi niya, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ako'y sumasa inyong palagi. Hindi niya sinabing, aalisin ko ang lahat ng problema sa inyong buhay. Hindi niya sinabi na magiging madali ang inyong buhay. Hindi niya sinabi na gagaling ang lahat ng inyong karamdaman. Magiging madali na ang inyong pamumuhay. Ang sabi niya, ako'y sumasa inyong palagi. Iyon ang importante, na siya ay kasama natin sa araw-araw. Ito ang ipinangako niya, nasasamahan tayo. Kahit may problema, kahit may persecution, kahit may mga sumasalunga sa atin at ayaw makinig, basta nandyan siya at kasama natin. At iyon ang pangako niya. Ako'y sumasa inyong palagi. At hindi hanggang December lang, o hanggang next year lang, o hanggang 10 years lang, kundi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang matapos ang mundong ito, ay kasama tayo ng ating Panginoon. Ang sabi sa Mark 16:19. Marcos 16:19. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y makausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Nakita nila
yung siya mismo, yung Panginoon na namatay sa krus, ngayon nabuhay, umakyat sa langit at lumuklok o naupo sa kanan ng Diyos. Nandun ang upuan, ang trono ng kapangyarihan. Nasa kanya ang lahat ng power. At nagsialis sila, yung mga alagad, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako, na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Okay? Yung mga alagad niya ay nangangaral at kasama nila ang Panginoon. Yung Panginoon na nandun sa langit, kasama din nila. At pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. Ang ibig sabihin, itong mga alagad niya na sumunod sa kanyang tagubilin at nangangaral ng salita ng Diyos ay may kasamang mga himala, mga kababalaghan upang patunayan na itong ang mga alagad niya ay kasama niya. Okay? Yung kanyang mga himala ay nagpapatunay na itong mga alagad na ito ay tunay na tagasunod ni Jesucristo. Dahil yung kanyang buhay dito sa lupa ay kinakitaan ng maraming mga himala. Kasama nila na nagtatrabaho ang Panginoon. Yung kaya ay noon lang, kayang panahon na yon, noon lang sumama ang Panginoon sa kanila? Wala na ba ngayon? Noong pong pumili sila ng kapalit ni Judas, dahil si Judas ay naghudas, namatay na. wala tayong magagawa, Judas di namatay na, so kailangan nila ng kapalit. Nanalangin sila. Nanalangin sila kay Jesus. Ang ibig sabihin, talagang naniniwala sila na buhay ang Panginoong Jesus at nakikinig sa kanilang panalangin. Okay? Kung magpipray ka, naniniwala ka kasi na merong nakikinig sa'yo. Tama ba? O nagpipray lang tayo na sabi lang. Basta lang may masabi. Okay. Sa mga gawa, chapter 1, 24. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Okay, nag-pray sila kay Jesus, hindi na nila nakikita, nandun na sa langit, hindi na nila nakikita, pero nananalangin sila at sabi nila, ipakita mo sa amin kung sino yung pipiliin mo na kapalit ni Judas. Okay, naniniwala sila na buhay si Jesus at patuloy na nakikinig sa kanila. At doon niya nila napili si Matias. Nag-preach si Peter nung Pentecost at ipinaliwanag niya yung pagkabuhay na muli ni Jesucristo at ang sabi niya, ibinuhos ng Panginoon ang Espiritu Santo at ito ang naging dahilan kung bakit nagsalita sa mga wika, iba't ibang wika, ang mga alagad. Okay, hindi po ako nag-speaking in tongues, ha? Baka magkamali kayo ng pag-interpret sa sinasabi ko. Pero noong pong panahon na yon ay nagtataka yung mga tao bakit nagsasalita ng wika na hindi naman nila pinag-aralan, hindi naman nila natutunan, pero ng time na yon ay nakakapagsalita sila sa iba't ibang mga wika. Ang sabi nila, palibasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, verse 33, mga gawa 2:33. 32. Gawa 2:32.
sa preaching ni Peter, ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Nakita namin na itong Jesus na ito ay muling nabuhay at sa 33, palibasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito. Ibinuhos ni Jesucristo ang Holy Spirit ay inyong nakikita at naririnig. Sapagkat hindi umakyat si David sa langit, datapwat siya rin ang sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Okay? Si Jesus ay pinaupo sa kanan ng Diyos Ama. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Okay? Itong Jesus na ito, ipinako niyo sa krus, pero nabuhay na muli at tumakyat sa langit sa kanan ng Diyos Ama sa langit. At ito nga, siya ang nagpadala ng Holy Spirit at siya ang ginawang Panginoon at Kristo, tagapagligtas. Siya ang hari na tagapagligtas. At dahil dito, ang mga tao, yung mga tao ay nabagabag, at sabi nila, pinatay natin yung tagapagligtas. Anong gagawin namin? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Hesus na namatay ay muling nabuhay at siya pa rin ang sentro ng pangangaral ng mga alagad. Siya pa rin ang sentro, siya pa rin ang kailangang sampalatayanan at tanggapin ng mga tao dahil siya ang Panginoon na nandoon sa langit. Kung babasahin ninyo, patuloy na ipinangangaral ng mga alagad yung pagkabuhay na muli ni Jesucristo. Ang pagkabuhay na muli niya ay sentro sa kanilang mensahe. Hindi siya nanatili sa libingan, siya ay nabuhay na muli at nais niya na ipaliwanag natin, ipangaral natin, ipahayag sa iba ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ang mga sumasampalataya ay nadadagdag sa iglesia. Iniuutusan tayo ng ating Panginoon na may authority na siya ang Panginoon at dapat na sumunod ang bawat isa sa atin. Meron pong isang church sa Mindanao. Sumasamba po sila sa araw ng linggo. At pagkatapos ng pagsamba, ay kumakain ng tanghalian doon sa bahay-sambahan. At pagkatapos kumain, ay sumasakay sila sa kanilang mga sasakyan, yung pick-up truck, nandun sa likod ng pick-up yung mga miyembro, merong kotse, merong tricycle, at lahat ng miyembro ng iglesia ay sama-sama na pupunta sa mga Muslim areas. Sa isang kanto, bababa yung 2 o 3, yung mag-asawa, kung may asawa na, yung mag-asawa, kung may anak sila, kasama yung anak. Bababa doon, at magpapatuloy yung sasakyan, bababa naman yung ibang team sa ibang lugar. Okay? Bawat may kabahayan, merong bumababang mga miyembro ng iglesia. At nakikipagkaibigan sila doon sa mga residente. Pagkaraan ng ilang mga linggo, tinatanong ng mga Muslim, bakit kayo nakikipagkaibigan sa amin? Di ba mga Kristiyano kayo? Hindi kayo kaibigan ng mga Muslim. Pero sila, wala, kasi gusto lang namin kayong makilala. No?
So pagkaraan ng ilang linggo na ganyang ginagawa, ay nagtataka itong mga Muslim, bakit may concern sa kanila itong mga Kristiyano? Bakit hindi sila natatakot na makihalubilo yung mga anak nila doon sa mga Muslim? At ipinaliwanag nila, ito kasi ang gusto ng aming Panginoong Jesus. Hindi sila natatakot na banggitin ng Panginoong Jesus. Mahal ng Diyos ang mga tao at gusto niya na maligtas. At maligtas mula sa kasalanan, mula sa power ni Satanas. At unti-unti, dahil sa kaibigan nila, itong mga taong ito, unti-unti ay merong mga sumasampalataya. Hindi sila umaalis doon sa kanilang moske. Patuloy sila doon. Pero unti-unti na naipahayag nila na sa Jesucristo ang tagapagligtas. Pagkaraan ng isang taon ay meron ng mga iglesia na naitatag, 20 churches sa Muslim communities. Okay, house churches, Hindi nila openly sinasabi na, Kristiyano na kami, hindi ganon. Pero unti-unti na nagkaroon sila ng interest sa Christianity, sa Biblia, at nagkaroon ng opportunity na ipakilala ang ating Panginoon. 20 churches ang naiplant doon sa area na yon. Makikipagkaibigan, pagdating ng hapon, babalik yung mga sasakyan at pipick upin yung mga tao, magbabalik sa church building, magpipray at magbabalita tungkol ano nangyari. At sa ganon ay kumilos na mobilize ang buong iglesia. Yung mga bata, maliit pa, ay nasasanay na magsabi ng tungkol kay Jesucristo. Yung mga matatanda na uugod-ugod, nagamit pa yung kanilang natitirang lakas upang ipakilala ang Panginoong Yesus at na-glorify ang Panginoon. Ngayon, nagpapatuloy sila na ginagawa ito every Sunday dahil ito ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi naman sinabi ng Panginoon na doon lang kayo sa safe areas. Hindi sinabi ng Panginoon doon lang kayo sa hindi kayo delikado. Lahat ng mga bansa. At ang importante, mga kapatid, ako'y sa inyong palagi o sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya, merong mga times na tayo na-discourage. Merong times na parang ayaw makinig ng mga tao. Buhay ang ating Panginoon. Alam niya yun. Kung minsan may problema tayo, wala tayong pera, alam ng Panginoon yan. Buhay ang ating Panginoon. At kung minsan iiwan tayo ng teammates o merong lakad yung ating kasama, hindi siya sasama sa atin, andyan ang ating Panginoon. Kasama natin siya. Kahit nag-iisa tayo, kahit dalawa tayo o tatlo, o marami tayo, ay kasama natin ang ating Panginoon. Kahit merong mga nag-o-oppose, merong mga nagiging problema, merong mga nagkakasakit, merong namamatay, kasama natin ang Panginoon at yung utos niya ay hindi nagbabago na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Salamat sa Panginoon, nagbigay siya ng project, nagbigay siya ng plano sa atin. Hindi siya namatay at naiwan yung mga tupa, kundi siya'y muling nabuhay, ginagather niya ang kanyang mga tupa upang sundin ang kanyang kalooban at hindi siya nag-utos lang, kundi kasama siya sa ating paglilingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, thank you Lord.
Lord, kami po ay mga mahina lamang, mga tao lamang po kami, Panginoon. Ano ba kagalingan na nasa sa amin? Wala naman. Pero kayo po ay kasama namin. Kayo po ay nangako na hindi ninyo kami iiwan. Kaya nga po, Panginoon, tulungan nyo kami sa aming paglilingkod. Huwag namin makalimutan ang inyong presensya, ang inyong plano, at ang inyong kapangyarihan, yung inyong power, na kami po ay inyong sasamahan sa paglilingkod sa iyo. Lord, yung po mga mahina ang loob, nahihiya o natatakot na mag-share ng gospel, natatakot na gumawa ng mga alagad, bigyan niyo po ng lakas ng loob, bigyan niyo ng maraming opportunity, bigyan po ninyo ng karunungan kung ano ang sasabihin. Tulungan niyo po kami na makipagkaibigan sa ibang mga tao upang sila po, Panginoon, ay masabihan namin ng tungkol sa Panginoong Jesucristo na tanging pag-asa ng sanlibutan. Marami pong salamat, Lord. Patuloy ko pong dalangin ang C4 na iyo pong palakasin, Panginoon, at lalo pang lumawak ang kanilang naaabot, ang kanilang mga nababalitaan tungkol sa Panginoong Jesucristo. Gamitin po ninyo ang bawat isa, miyembro, kahit na po yung bago pa lang, kahit po yung mga bata pa, ay bigyan niyo po, Panginoon, ng opportunity na mag-serve sa iyo. Thank you, Lord. Maraming pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayong lahat po ay tumayo bilang tugon po sa mensahe na naihatid ngayong umaga. Awitin po natin ang gantimpala ko. Mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapan nino, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapan nino, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Tanggapin po natin ang blessing mula sa Panginoon sa Jude verse 24 and 25. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian
ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka. O Diyos, ang ngalan mo, pangalan luwalhati. Panginoon, sinasamba ka namin, ngayon at kailanman, magpawalang hanggan. Sambahin ka sa iyong kagandahan, sambahin ka sa iyong kagandahan. Amen. Maraming salamat po sa nakahahamong mensahe ngayong umaga mula sa ating Panginoon. Narito po ang ilang mga pagpapahayag para sa ating mga gawain ng ating komunidad. Una na po, nagpapatuloy na mga gawain ang Praying as One. Araw-araw po ito. Una, simula Monday hanggang Friday, 6:30 ng umaga. Kapag Sabado po, kontak Kuya Carlo, 6 a.m. At pag Sunday po, face-to-face po ito dito sa ating center, sa sambahan, 6:15. Ang CE virtual class, ito po ay by announcement muna for now, 7 to 8:30, day of prayer and fasting kick-off. Ito po ay pagka Wednesday, so mag-uumpisa po ito ng 9 a.m. Meron pong engaging accountability ng 12 p.m. at merong end session ng 3 p.m. Meron din pong day of prayer and feasting face-to-face every third Wednesday of the month, 9 to 3 p.m. Praying as One po, 7 to 7:15, virtual po ito. Ganon din ang ating Hope Meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. Ang C4 Family Live tuwing Friday, 6:30 to 7 p.m. Ang kasunod po niya, ang Berean as One, Friday din, 7:15. Sambahayan Worship, Saturday, 11 p.m. to 1 a.m. Philippine time na po ito. Yan. Gospel Faithfulness Forum, so as scheduled, 8 to 9 p.m. SBC and Sambahayan Leaders, so depende po ito sa schedule ng mga leaders ng mga group. Kung gusto niyo pong sumama, makipag-ugnayan lamang po sa mga SBC leaders. And then yung atin po nagpapatuloy na Better Together, Partners in Prayer, as scheduled din, depende sa availability ng ating mga kapartners. So meron din pong nagpapatuloy na Jail Ministry every other Saturday, 2:30 po ito ng hapon. Para po sa ilang mga announcement pa, nagpapatuloy po yung ating one-on-one mentoring sa Rohi. And then mamaya na po ang ating USB CCI graduation sa ganap na ika-10 ng umaga. So meron po tayong break simula after ng Lord's Table. Magpe-prepare na po yung team para sa ating graduation. Gamitin po natin yung mga panahon na ito upang makahabol. Lalo na po doon sa mga hindi pa o kulang pa yung kanilang prayer time sa kanilang mga kapartner sa alam ko marami naghahabol, so mahaba-haba po yung break natin. Gamitin po natin ito productively. And then after po nung CCI graduation, magpapatuloy pa po yung mga gawain natin, evaluation and planning. Ngayon din pong araw na ito, pagkatapos po ng pananghalian. So invited po dito lahat ng mga SBC leaders.
Meron po tayong Naga Mission Trip dito sa papasok na linggo, December 2 to 6. And then Christmas for Christ ay nagpapatuloy pa rin po yung pangangalap ng pondo para sa gawain na ito hanggang December 7. So hanggang next week na lang din po ito. Ano po? Yan. So tama-tama yung mga may 13th month. Yan. Pwede na. Ano po? At yun pong ating Thanksgiving Fellowship na ay nakaschedule sa December 21. Pero yung pong time natin is to be announced pa. And then missions update, Christmas for Christ. At saka yung Palawan na lot natin, yung nandiyan na ba yung total, nung kasalukuyang total? Yan, no? So, yung Christmas for Christ po natin, 16,150, medyo mahaba pa yung kailangan natin, ano po, based dun sa projected na budget na kailangan para masupport yung ating mga tinutulungan at mga nais bigyan ng mga Christmas gift ngayong taon. Okay, so eto pala, meron pala tayong nagbabalik. Welcome back, Kuya Jerome Pangilinan. Okay, so nagpapatuloy po yung ating mga CCI classes. So meron by schedule naman po ito. So makipag-ugnayan na lamang po sa ating secretary. Ano po? Thank you very much. Thank you po, Kuya Leo. Tayong lahat po ay tumayo. At salamat po sa paalala ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Tunay na hindi po tayo nag-iisa dahil kasama natin si Jesus. Kung kasama si Jesus, ako'y ligtas, lalo na't siya ang patnubay sa landas. Ngunit lungkot at kusa'y dadanasin, kung si Jesu Kristo'y di ko kapiling. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Jesus lagi kong kasama. Magtaksil man ang tanang sinisinta, si Jesus pa rin ang laging kasama. Ang landas may mabulol, mahirahil, kung kasama si Jesus may awitin. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Jesus lagi kong kasama. Sa bundok o sa may kapatagan man, ang ebanghelyo'y aking isasaysay, dahil si Jesus ang nagtagubilin, kung kaya siya'y aking tatalimahin. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Jesus lagi kong kasama. Saan man ako'y may kapayapaan, sa pagtulong o maging sa hukay man, dahil si Jesus ang laging kapiling. Tiyak na sa langit ako ay dadalhin. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Jesus lagi kong kasama. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo.